dinala daw siya sa ospital. Okay, ito, paliwanag natin mabuti. Dinala sa ospital at ang sa tingin niya, sinasabi niya fake news to. Pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI ang mga nasa likod ng kumalat sa social media na isinugod siya sa ospital at may malalang karamdaman. There's really an orchestrated campaign. I don't know for what purpose, pero tingin ko, it's part of the propaganda machine. Ayan. So, at sa tingin niya, tinatrabaho siya. Propaganda, tinatrabaho niya. Tinatrabaho siya. Kung bakit nachichismis siya ng ganon. Yan yung sinasabi ko na dapat nagpapakalalaki si Ombudsman. Hindi siya dapat balat sibuyas. Bilang nasa executive department ka, kayo po ay empleyado ng gobyerno, nandiyan na po kayo. Dapat tinitingnan mo, ano ba yung pagkakamali ko? Bakit gusto ng taong bayan mamatay ako? Hindi, ganun lang simple yun eh. Di ba? Si PRRD, wag naman sana, pero kikita naman natin ng pangangatawan. Halos konti na lang kukunin. Malapit na. Pero ayaw ng taong bayan pinaglalaban si PRRD. Ikaw, konting balita na na-hospital ka, di umano. Parang gusto nilang mamatay ka na. Di ba? Bakit ganun? Dapat may tingnan mo rin yung sarili mo, baka may pagkakamali ka. Bilang opisyal, public official, hindi ka dapat matatampuhin. Ito ka na naman hahabulin mo na naman yung mga vloggers. Ito hindi ko pinagtatanggol yung vloggers dahil kasama ko doon. Hindi po ako nagpakalat niyan. Sa katunayan, hindi ko sinakyan yan. Bakit? Kasi alam ko na yung gawain sa kabilang kampo, sa kabilang parlor. Yung mga trolls, magpapalabas sila ng fake news, tapos pag pinick up ng DDS, sasabihin fake news. Mag-iingat po tayo. Hindi ko po sinasabi na fake news na na-hospital siya. Okay? Pero maingat na ako sa ganyan. Kasi gagawa sila talaga para ma-divert doon sa mga mastermind na nasa Congress, na nasa executive, yung ghost projects na kukuha po natin. So hindi ako palasakay ng palasakay, hindi ko sinakyan yan. Ang sinabi ko lang diyan, kasalanan mo, Boying. Bakit? Kasi replay na po yan. Naaalala mo? Dati, itinatanggi mo na ospital ka at naoperahan. Pero halatang halata, bigla kang nawala. Ikaw si Mr. Preskon. Preskon ka ng preskon ka ng preskon ng preskon. Biglang yung si Utoy yung spokesperson mo na si Utoy, ang nagsasalita. Dinahalata ng taong bayan. Di ba? Nagduda sila ngayon. Itinanggi. Tapos bandang uli, tinanggap din. Inamin din. Same scenario ngayon. Bigla kang nawala. Ikaw si Mr. Announcement. Si Mr. Preskon ka, bigla ka hindi nagpe-preskon. Mag-preskon ka, meron pang oxygen daw. But for me, that is not the issue. Ang sa akin, Ombudsman, hindi ka dapat balat sibuyas. Titingnan mo. Ano bang nagawa kong mali sa bayan natin? Bakit parang tinatrato? Ako hindi ko sinasabi ayokong mamatay ito. Kasi hindi po nasa akin ang paghuhusga ng buhay ng tao. Yan ay nasa Panginoon lang. Okay? So hindi ko siya uhusgahan kung kailan siya mamatay, kung bukas o after 200 years. Hindi na po sa kamay ko yan. Ang nasa kamay ko lang, sasabihin ko yung mali niya. Diba? Bakit gusto kanilang di umano sumunod kay Akop? Ganyan ang galit nila sa'yo. Tingnan mo rin yung pagkakamali mo. Of some political quarters. Akala nila, maaawat ang hustisya pag nawala ako Hindi naman ganun yun Proseso to na nagsimula na Para sa Alam mo, totoo yung sinabi niya. Okay? Ito Kaya hindi ako nagpakalat nang malapit na siya. Hindi ko sinakyan yun. Bakit? Kasi akala ba natin yung problema natin kay Bongbong Marcos matatapos pag namatay ito? Hindi rin Papalitan to. Papalitan lang saglit. Di ba?
yung uupong ombudsman, ganun din. Bata din ni Bongbong. Anong gagawin nun? At tingnan nyo kung anong nangyari kay Vince Dizon. Maayos, tapos biglang nagkaganyan. Nakukuha nyo? Diba? Lumabas yung tunay. Nagigets nyo? So, mamatay si Boying. Papaltan lang din ng Boying the 2. Boying the 2nd. Diba? Mamatay si Torre. Papalitan lang ng Torre the 2nd. Hindi po yun ang solusyon. Mamatay si Garcia. Kasi sabi nila, naku, malaki problema natin sa 2028 hanggat nakaupo si Garcia. Kaya yan ang mga nabulong-bulungan na rinig ko. Dapat matanggal si Garcia. Hindi rin po. Kahit matanggal niya si Garcia, papalitan lang din niya ng bata ni Bongbong. Tapos na naman tayo sa election. Same. Nagigets po nyo? Ang kailangan mapalitan, yung mga elected officials. Kasi yan, hindi basta-basta napapaltan. Kasi pag executive department, papaltan lang yan ni Bongbong eh. Nung kayang hiburin yung puwet niya araw-araw. Na kahit anong mangyari, susundin yung sinabi niya. 'Di ba? Nakikita na natin yung mga ibang matinong tao biglang nagbabago. Pero pagka yung, halimbawa, wag naman example lang ito. May nangyaring masama kay Tambaluslos. Yun, hindi yung basta-basta mapapaltan. Kasi elected yun. 'Di ba? Nabawasan tayo ng isang buwaya. Parang ganoon, no? Pero malaki talaga problema natin eh. Hanggat nakaupo si Bongbong Marcos, yung pinsan niya, at andyan sa likod yung mga NPA, tsaka yung mga pinklawan, ay naku, malaking problema po natin. Saan ninyo? So, totoo yun, nag-agree ako doon kay Boying. Andyan pa rin. Yung problema natin sa ombudsman, andyan pa rin. Baka hindi lang kasing kasama ni Boying, pero ganun din yun.